Hello, hello, hello. Meron po tayong big news today. Pero una sa lahat, isang maganda at mapagpalang araw po. Mga kabarangay, welcome to another edition of Pambansang Hagawa. Today is January 27 at alas 11 na po ng umaga. Medyo tinanghali po tayo ngayon sapagkat meron po tayo nisikaso kaninang umaga at kababalik lamang natin at dali-dali tayong nag-prepare para po sa news na are. At ang news na are ay galing sa DZXL News 558, RMN News Nationwide Radio. Alam ko yung RMN parang government news yan eh. Yung news na ito ay kalakip po ng Philippine Community News nung binalita po natin nung isang araw na kinukumpirma ng Commission on Election to Chairman George Garcia na matutuloy po ang barangay NSK elections ngayong pong November 2, 2026. Kalakip po yan yung dalawang news na yan at ang sabi nga po sa bagong balitang ay si Chairman Garcia ay magpapakawala ng calendar of activities for the BSKE November 2, 2026. Ngayon, bago po tayo pumunta sa mga specifics, nais ko lang pong i-address yung mga sinasabi po na yung mga nais ma-extend muli, extend na sana ulit yan, maraming problema sa bayan, yung mga nagnenega, at saka yung mga umaasa na ma-extend muli ito. Unang-una sa lahat, yes, maaaring ma-extend pero yun nga lang po yung sinasabi kong kapag meron pong nag-file ng amendment or revision to Republic Act 12232 at manggagaling po sa Kongreso yun at tayo po nakaantabay sa Kongreso kasama ng ating po mga kaibigan doon, mga reporters po natin, ating po mga contacts, ating po mga bubuit na na kapag meron po nag-file nais ko pong ako pong una magbalita po sa inyo pero for now wala pa po nagfa-file. So kung walang nagfa-file in lieu of Republic Act 12232, meron pong batas, yan nga po, kasasabi lamang, tuloy po ang November 2, 2026. Second, ang important thing, sabi ko naman sa inyo, pagka meron pong election, that would be considered as an election year. Sinabi na po ng Commission on Elections last year na ang 2026 ay election year dahil dalawa eleksyon. Bagamat ngayong taon ay na-cancel o na-postpone ang BARM election from March 30 at ngayon ay merong batas na nakahain sa Kongreso postponing it to September 28 if I'm not mistaken. Yung po yung huli nating report regarding sa BARM. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay BSKE. Pero kung halimbawa September 28 matuloy, makaka-apekto ba sa November 2? Pinag-usapan po natin yan. Balikan nyo po. Pero in not so many words, hindi po makaka-apekto. Ngayon, maglalabas po daw si Chairman George Garcia ng calendar of activities for the BSKE. Teka muna, may nakalimutan ako, sorry. Sinabi pa ng mga nagko-comments, mga followers po natin, and to some degree, meron silang punto, no? Paano naman daw, kasi maraming impeachment daw na mangyayari ngayong taon. Merong nag-file ng impeachment laban po kay PBBM. Merong magpa-file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi pa natin alam. Pero kailanman hindi naman naging impediment o naging hadlang ang any impeachment process sa pag-conduct ng any election process sapagkat wala namang kinalaman ng Commission on Election sa impeachment. Hindi naman sila magtatrabaho doon. Siguro ang iniisip ng karamihan, paano po nagkagulo, nagkagera, which is medyo malabo. Pero paano kung yun, iba-ibang usapan natin, nagkaroon tayo ng civil war, no? Pero yung gulo sa politika, kailanman hindi nakikialam ang Commission on Elections. At trabaho ng Commission on Elections ay magpa-conduct ng eleksyon. Okay. Any impeachment processes, halimbawa, na-impeach ang Pangulo, na-impeach ang Vice President. Ang mangyayari naman yan, constitutionally speaking, magkakaroon naman yung second, third, fourth,
fifth highest positions of the land. Angat lang naman bilang presidente, bilang vice president, bilang ganito, ganyan. So, wala din namang papel ang Commission on Election doon. Hindi naman sila magpapangundak ng election. So, yung gulo sa politika is malayong malayo sa pagkondak ng pamamaraan ng eleksyon. So, well, I don't want to get your hopes up dahil nga sinasabi magiging magulo sa politika. Politika yun, pero hindi ho bilangan ng boto yun. Okay? So, yun po yung ganung atin. Pero kung naglabas po si chairman ng Commission on Elections, si George Garcia ng calendar of activities, ito po ang calendar of activities. Ano ho? Una sa lahat, yung voter registration period na nag-umpisa November last year. November nga ba? Anyway, October, November of 2025 nag-umpisa up to May 28, 2026. Kung nagkakamali ako sa date, ang dami na kasi. No? Pero up to May 2026. Yan po ang una niyan. So ano ho ba ang mangyayari sa voter registration period? Well, new voters, 18. Pag nag-18 na po kayo, pwede na kayo magparehistro. Transfer. Reactivation. Pag hindi kayo nakaboto dalawa o I think 3 beses, ma-delete kayo sa final list, sa master list ng Commission on Elections. So, pwede kayo magpa-reactivate. Magpa-file ulit kayo. Magpapa-register po ulit kayo. Change of name. Nag-asawa kayo. Or correction of entries. Di ba? Iba na address ninyo. O blah, blah, blah. At inclusion reinstatement. Yan po ang nangyayari sa voter registration period na, I'm sorry, nagkamali ako. Sinabi ko 1.9 million na yung bagong mga nagparehistro. Yung pala nasa 2.7 na as of this count. Ang sabi po, galing po sa Commission on Elections through Chairman Garcia, 2.7 na. At ninanais na mag-umabot ng 3 million to 4 million bago matapos po itong May. Ano po ngayon? January, February, March, April, May. May 4 na buwan pa po kayo para ayusin ang inyong pamamaraan para sa kaparapatan ninyong bumoto sa BSKE. Number 2, nag-announce na si COMELEC Chairman George Garcia na ang magiging filing of Certificate of Candidacies for the BSKE would be on October. Okay, ang filing po ng, hindi ko po pangunahan si Chairman George Garcia kung anong date. Ang sinabi lang po niya ay sa Oktubre po yan. Usually, 1 month before elections para sa mga nagtatanong. Pero ang filing of Certificate of Candidacy o COC, usually inaabot ng 9 days, 10 days, I think. Just to be sure, 9 days. Inaabot po yan. So, may 9 days kayo from October, start ng October pihado, hanggang October 10, whatever, October 9, yan po, filing of Certificate of Candidacy nyo na po yan. So, pagka-file ninyo, merong 10-day period na magkakaroon ng premature campaigning. Prohibition po ng mga hindi na pwedeng maglabas ng tarpaulin, hindi kayo pwede mag-post sa Facebook ng konsehal o kagawad Bush Serrano or iboto para kapitan Bush Serrano, yung mga ganyan-ganyan. Kasi prohibited po yan. Premature campaigning, makakasuhan kayo ng COMELEC. Last BSKE election noong 2023, mahigit kumulang 277 o 218. If my memory serves me right, ang nakasuhan, karamihan doon hindi nakaupo. Makikita niyo naman, o nakita niyo na naman siguro yung mga news noon. No? Kaya mag-ingat kayo dyan. Tsaka natin pag-uusapan yan pag nandyan na. So, 10-day period, premature campaigning prohibited. So, kung October ito lahat mag-uumpisa, October 1 to 10, sabihin nating filing of COC, and then premature campaigning period, and then magkakaroon ng election period or gun ban. Buong Oktubre po yan. And magkakaroon, of course, ng 10-day campaign period. So, that would amount to 30 days, di ba? Election period, campaign period, 10 days. 9 to 10 days. Ang alam ko, 10 days ang binibigay para mangampanya ka, mag-ikot ka sa barangay mo para kumuha ng boto. Kampanya ang sarili mo. Ano ho? So, kung 10-day campaign period yan, kung November 2 ang eleksyon,
Magsisimula siguro yan October 25. Sabi ko sa inyo, mahina ako sa mata, pero kung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, mali ako. Siguro mga 27 yan, o mga 28. Ano ho? So, ibig sabihin, kung may 10-day period, pwede kayong mangampanya sa Halloween, October 31. All Souls Day, All Saints Day, araw ng patay, pwede kayong mangampanya. Mayo, pupunta kayo sa sementeryo. Mangampanya kayo sa sementeryo. Kamayan nyo yung mga patay, okay? Joke lang. At, hindi na pala sa November 2. Hindi na. November 2, araw na ng kampanya. Or I think, November 1, hindi rin kayo pala pwedeng, hindi rin pala kayo pwedeng mangampanya. I'm sorry, mali rin yung biro ko, mali rin yung facts, no? Kasi one day before election yun, ano? That would be Sunday. A day before election, bawal na mangampanya. Okay? Pero wala namang nakakapagpigil kung lumabas-labas ka dyan. Tumungo-tungo ka sa mga taong gano'n, ano? Tsaka mag-Facebook ka, nandun ka sa araw ng patay, di ba? Kunyari. Pero may 10-day period kayo. I-backtrack nyo na lang kung kailan ang simula nyo. Basta November 2 po. Ang election ngayon, para sa mga nagtatanong, okay? Magre-review tayo ng klase natin. Ayon sa Republic Act 12232, ang paglalabanan po ninyo kung mananalo kayo sa November 2 is 4 years, 3 terms. Ano po kayo ngayon? 3 years, 3 terms. Okay? That would amount to 9 years. 3 times 3 is 9. Okay. Ayon sa bagong batas, Republic Act 12232, setting of term limits, bago na po. 4 na taon na per term, per termino. So, ang paglalabanan ninyo ay 4 years, 3 terms, 12 years upo. Kung mananalo kayo sa November 2 as first termer, 12 years kayo upo. Okay. Kung ikaw ay first term ngayon, pan-second term mo sa November 2 kung mananalo ka. Ibig sabihin, nanalo ka noong 2023, nakabuo ka na ng 3 taon ngayong 2026, nanalo ka noong November 2, pagkapanalo mo noong November 2, second term mo yun. At kung mananalo ka ulit, pan-third term mo yun, last term. Okay. Yung mga second termers ngayon na marami nagtatanong, ibig sabihin, nanalo ka ng 2018, and then nanalo ka ng 2018, 2023. Okay? Pag nanalo ka sa November 2, 2026, pan-last term mo ito. Pwede ka pang tumakbo. Okay? Second termers, pwedeng tumakbo sa November 2 at kung mananalo ka, yon ang pang-last term mo. 4 na taon ang pang-last term mo. Nanalo ka eh. Okay. Holdover position kayo lahat ngayon. At ang mga last termers ngayon, hindi na pwedeng tumakbo. Ibig sabihin, nanalo ka kagaya ko noong 2013, nanalo ng 2018, nanalo ka ng 2023. Okay? So, 2023, up to 2026 ka na lang. Hindi ka na maaaring tumakbo. Kung ikaw ay kapitan, hindi ka na maaaring tumakbo sa November 2. Ngunit, maaari kang tumakbo na kagawad. Kung nanaisin mo. Okay. Yung mga kagawad na last term ngayon, ibig lamang sabihin, hindi ka na pwedeng tumakbo o humabol as kagawad. Pero, wala nagpipigil sa yung tumakbo o humabol ng kapitan. Just not for the same position. Hindi dapat same position ang tatakbuhan mo. Kasi considered na last term ka sa posisyon na yon. Pero kung ibang posisyon, regardless kung kapitan ka o hindi, ay maaari po. At magiging first term ninyo po yung bagong posisyon na yon. Okay. Sana malinaw po, no? Pero babalikan po natin yan paglaon-laon. Under the SK Reform Act, ito. Kasi dati ang SK, pwede ka nang tumakbo ng 14 years old ba? 16? Up to 24, di ba? Ngayon, merong SK Reform Act. Ang qualifications ng SK Reform Law, mga SKs ngayon is Citizen of the Republic. Ito maselan to, ha? Kasi ang qualifications ng kagawad at kapitan must be a natural-born citizen. Dito ka pinanganak. Ikaw ay Filipino citizen, considered natural born. Pero ang nakalagay lamang,
sa SK Reform Act is citizen of the Republic. Anong sinasabi ko sa expressio unius exclusio altivis? Pag hindi sinabi ng batas, di pwede. So, paano ngayon kung dual citizen? Paano ngayon kung hindi siya natural born citizen, pero naturalized Filipino citizen? Yan, hihintayin natin ang guidelines. Kasi maaari kong sagutin to, pero hihintayin natin ang guidelines ng Commission on Elections. Bakit citizen of the Republic na ang nakalagay po? Okay. So, anong qualify? Must be, pagtatakbo ka ng SK, must be a qualified voter of the Katipunan ng Kabataan. Kailangan member ka ng Katipunan ng Kabataan. Member yata, pwede na magpa-member 14, 15, 16 years old up to 30, ba? Paki-comment na lang po, no? Member ka ng Katipunan ng Kabataan bago ka makatakbo. Kasi sila po ang boboto sa inyo. And then, a resident of not less than 1 year. Yun. Dati-dati, 6 months. But I think kagawad yata, barangay, 6 months lang, no? Pero ngayon, tinaas na 1 year. I could be mistaken. Ang daming beses ko nang diniscuss to. Hanggang ngayon, nakakalimutan ko pa rin, ano? I'm sorry. Pero, ito nga, nakalagay. Resident of not less than a year. Kung ikaw ay tatakbo. A year before election, ha? Okay. Ito na. Bago na ang age requirement. Kasi marami nagtatanong sa akin, 17 ng anak ko, pwede na yan. Kasi, under the old law, ganyan. Ang old law. Kasi yung SK Reform Act, kapapasa lang itong 2022. May, I think, of 2022. So, bago na ngayon. Between 18 to 24, not more than 24 years old on the date of election. Ibig sabihin, 18 years old ka, pwede na tumakbo. 18, 19, 20, 23. Paano kagawad kung ang birthday ko October 2, 2026? Pwede pa. Hindi ka pa nagbe-birthday, hindi ka pa. Basta less than. Punyeta. Basta, kinakailangan less than 24 years old ka. So, pag ang birthday mo is October 21 at naging 24 ka na, disqualified ka na. Dapat, ang birthday mo November 1, yon eksakto. Kasi 24 mo pa lang, pwede. Pero anything below, 23 below, bago mag-November 8, pwedeng tumakbo. Nalilito ako. Kung halimbawa naman magbe-birthday ka ng November 7, magte-24 ka na, pwede ka pang tumakbo less than 24 ka pala ang noong November 2 election. So, pwede pa. Basta less than 24 years old prior to November 2, 2026 election. 24 below. So, 18 to 20. Bakit pinaltan? Bakit tinaasan 18 to 24? Because as a public servant, at lalong-lalo na ang SK chairman, you must be able to enter into a contract. With legal contract, ha? Kung ikaw ay magpo-purchase ng mga gamit para sa SK, gagamitin mo yung budget, magpapakondak ka ng program, projects, ikaw ang pipirma dun So, may valid ba ang pirma ng 14, 15, 16, 17 years old? No, you are not legally, you are not yet legally to perform such task because minor ka pa. Hindi ka pa kino-consider na adult. So, pag 18 ka na, you are already considered as an adult and you are legally bounded by what you do as an SK official. So, pwede kang kasuhan, pwede kang habulin, at ino-honor nila ang pirma mo because you are legally legally required by the law to perform and enter into a contract. Yan. Below 18, hindi pwede. So, maganda naman yun. No? Pero sabi ko nga 18 years old, pangkagawad na yun Ba't di na lang magkagawad? Tanggalin na lang tong SK ito. So, ito pa, able to read and write. And, ito ang pinaka-importante, not related to any kamag-anak within the second degree of consanguinity. Pag meron kang, ang up to second degree of consanguinity, ang first degree niyan asawa, nanay, tatay, kapatid,
Up to the second degree, mga tito na yan. Tito, pinsan, di ba? Pag-uusapan pa natin yan, ha? Diniscuss po namin ni Kagawad Marian, pwede nyo balikan sa barangay tayo, kung ano yung up to the second, third, fourth, fifth, sixth degree of consanguinity and affinity. By affinity, ibig sabihin in-law. Affinity, up to the second degree, in-law mo, cousin-in-law. Okay? Second degree would be brother-in-law. First degree would be father-in-law or mother-in-law. So, yun po yun, up to the second degree. Not related to any kamag-anak. Sa barangay, pag meron kayong kamag-anak sa barangay na nakaupo, ha, hindi yung kasabay mong tumakbong hindi nakaupo. Nakaupo. Si Kagawad Bilserano, nakaupo as Kagawad. Hindi pwedeng tumakbong yung pamangkin ko ng SK. Okay? Sa barangay. At hindi rin pwede kung meron kang kamag-anak sa munisipyo. Up to the second degree. Hindi rin pwede kung may kamag-anak ka sa city na nakaupo, elected. Elected, hindi appointed. Hindi rin pwede pag meron sa regional. I don't know kung ano ba yung mga regional na mga bukal. Yan ang mga elected by regional. Ano? Bukal. Pero ganun din Sa provincial, bawal. Provincial, mga governor, vice governor. Pero din yung bukal yan. Hindi ko alam kung wala tayong regional representation ng Senate. Hindi rin tayo parliament. So wala ring regional representation unlike ng BARM. Pero nakalagay dito regional, just in case. Pero para mas malaki, di isipin nyo na lang yung provincial, governor down. Pag may kamag-anak kayo doon, hindi kayo pwedeng tumakbo na SK. SK chair at SK Kagawad, bawal po. Kinakailangan wala. Clean slate. Paano Kagawad Butch kung may kasabay? Oops, the law is silent. Tatakbo ako, Kagawad, o kapitan, tatakbo yung pamangkin ko as SK chair, pareho kaming hindi nanalo, wala pang prohibition. Wala pa pareho kayong hindi pa nananalo, wala naman nakaupo sa inyo Expressio unius institutio alterius. Kapag hindi sinabi ng batas, di wala. So, hindi pa pinagbabawal yun. The law is silent on that one. Palagay ko yun ay isang tinatawag na legal loophole. Pero kung titingnan natin yung guidelines ng COMELEC, kung paano excuse me. So, hindi ko na-discuss yung sa Kagawad tsaka Kapitan. Ganun din naman Able to read and write, natural-born citizen, must be a resident of the barangay in which he wishes to serve for a year. 18 years old up with no, pati sa SK, no pending cases or no cases na merong final judgment involving moral turpitude, meaning nakasuhan ka at ikaw ay nahatulan by final judgment, ibig sabihin ng Supreme Court, ng isang kahindik-hindik na pagkakasala sa bayan o sa tao, isang criminal act. So, for now, yun lang muna ang pag-uusapan natin. Sana po medyo malinaw hindi naguluhan sa magulo kong utak. At maraming salamat po. Yung po ang big news ngayon. Maglalabas daw si Chairman, COMELEC Chairman George Garcia ng calendar of activities for the BSKE November 2, 2026. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Pinaunlakan nyo ako ngayon.